Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, nandito lang po tayo ngayon sa Intramuros. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa Fort Santiago Esplanade. At magpapalipad po tayo ng drone. At ito po yung update natin ngayon, February 10, 2025. Dito po tayo ngayon nakapwesto sa Binondo side. Ayan naman po ang Binondo Intramuros Bridge. On your right ay papuntang Intramuros po yan. Pagbaba ay Soriano Avenue na po. Nandito po tayo last 2 days at tingnan nyo naman po ang development. Grabe, ang bilis. Yung mga balusters nga hanggang dulo na po, nakakakunik na po sa Fort Santiago. At yun naman pong bridge na kikita nyo ay Gilpan Bridge.
napagaganda nga po sana magkakaroon din po dito ng esplanade kasi yun daw po ang plano na magkakaroon dito ng esplanade. Galing dito hanggang Laguna de Bay. Approximately 25 kilometers at yung sa tapat naman po natin ay 25 kilometers. Total approximately 50 kilometers. Wow, grabe. Napakalaking project ng PBBM admin.
Dito naman na side ay napakalapit lang po dito ang Divisoria. Lalakalin nyo lang po, ang labas nyo po niyan ay Juan Luna Street. Hindi na po kailangan sumakay actually, napakalapit lang po lakalin. Ayan, dito naman po, madami po talagang basura dito nakalutang, oh. Marami din mga water hyacinth plus mga basura. Bukod dito sa Fort Santiago Esplanade, mag-a-update din po tayo sa Mexico Plaza, Intendencia Building at Pasig River Esplanade. Magkatabi nga lang po dito ang mga giant projects ng ating pamahalaan. Yan, may vendors dito pa isa-isa lang. Pero hindi katulad po dati na talagang punong-puno dito. Lalong-lalo na sa ganitong oras, 4 PM. May nag-comments nga din na sana magkaroon daw dito ng gym equipments. Parang katulad din sa ibang bansa. Yung mga park nila mayroong gym equipments. Maganda din po ang ganun, no? Sana nga po magkakaroon. Abangan na lang po natin. May mga nagko-comments nga din sa atin previously na sana magkaroon daw dito ng mga puno. Kasi puro na daw concrete. At sa tingin ko lang po guys, hindi na pwede magtanim dito ng mga puno kasi nakalatag na po lahat ng mga concrete pavers or tiles. Kung magkakaroon man dito ng mga halaman ay yung mga nakalagay na po sa paso o magkaroon sila ng mga plant box. I think yun lang siguro ang pwede nilang gawin. Meron naman pong mga puno na dyan sa may Maestranza side at Fort Santiago. Yun na po siguro yun ang pinakapuno niya. Ito na po yung pinakadulo ng Plaza Mexico. Ayan, meron nga silang plant box dito na ginawa. At may mga halaman na rin na napakaganda nakalagay sa mga paso. Yan o, may grass na nakalagay dito sa plant box. Meron ding ramp dito para sa mga bikers. Sa mga PWDs. Meron ding stairs. Diyan lang po ang Soriano Avenue. Yan sa tapat po natin. Yan po ang gate ng Maestranza. At ito yung napaka-controversial na wall ng Maestranza. Maraming ang nagko-comment sa atin na sana titibagin daw to at pagandahin. Disclaimer lang po base sa mga nag-comment sa ating previous video. Ang Maestranza po ay private owner na po yan. Kaya hindi pwede makialam ang Fort Santiago Esplanade or Plaza Mexico about dito. Ayan, dito sa gilid may mga palmera plants dito nakalagay. I'm not sure kung temporary lang ba yan or final na. Kasi likod po niyan ay Maestranza po. Yan, maganda na yung tingnan ang mga grasses dito. Talagang buhay na po siya. Diyan naman sa side meron ng lamppost at meron ding benches. Pati sa ilalim ng bridge. Dito lang na side ang ginamitan nila ng glass pavers. Diyan po dati ang kalye. Diyan dumadaan yung mga sasakyan. Sa ngayon po ay sinakop na po lahat ng Plaza Mexico. Ayun po sa tapat natin, doon na po magde-detour lahat ng mga sasakyan. Pupuntahan din po natin doon mamaya. Siguro yung Plaza Mexico ay kunting finishing na lang dito. Kasi as you can see, nakalatag na po lahat ng mga tiles or pavers. May mga lamppost na rin, CCTV installed, at mga halaman okay na din. So abangan na lang po natin kung kailan po ang grand opening ng Plaza Mexico. Ayan, dito sa corner may malaking poste dito. Abangan na lang po natin kung ano ang ilalagay nila dyan.
Ang ganda na dito, laki na ng development. Yung mga lamppost naman halos bandang dulo na. Mga baluster, nakita nyo naman po no, na hanggang dulo na po sa Fort Santiago, nakakonect na po siya. Ayan po si Papa D. At kasama ko si J-Wox. Salamat si J-Wox sa pagsama mo po sa akin. At ito na yung Philippine-China Friendship Monument. Niretain nga po nila ang monument. At pati yung mga railings na nakakadena, pinaganda lang po nila, pininturahan ng bago. At pati yung flooring, ayan o, pininturahan nila ng red. Marami pa tayong aabangan dito guys, at for sure marami pang pasabog ang Fort Santiago Esplanade. Kaya sobrang nakaka-excite. Nandito na po tayo sa Plaza Mexico. Base nga po sa ating previous video, may mga nagko-comments din po about dito sa stairs, dito sa may riverside. Kung lalagyan ba daw ng steel railings. Sa ngayon po, wala pa pong nakalagay dito. As it is pa rin po. Ayan, naka-rough pa rin po ang stairs dito. Abangan na lang po natin kung itatiles ba po nila ito at kung lalagyan ba nila ng steel railings. Yan, madami ding mga nakalutang dito na mga basura at water hyacinth. Ayan po. So, open na open po dito, kaya delikado po ito sa mga bata, lalo na pag mga maliliit. So, kailangan with close monitoring po kung may mga dala tayong kids dito mamasyal. Baka masalisihan kayo, malaglag doon sa ilog, napakadelikado po. So kung may mga dala po tayong mga bata, kailangan responsibility po natin na pangalagaan sila. Mga poste ng bridge dito, napakalinis na, bago ngang pintura yan. May nakalagay na po dito na mga upuan, pati doon sa bandang gilid. Pwede siyang nata-transfer. Ayan po, hindi siya naka-fix. Siguro yung grasses dito, ano to no, keep off the grass para hindi mamamatay yung mga grasses natin. Ayan po oh. Hindi po naka-fix ang mga upuan dito. Mga nagtatanong po kung lalagyan ba dito ng mga arc at saka fountain. So far wala pa po akong idea kung magkakaroon man. So abangan na po natin kasi parang wala naman pong enough space para po dyan. At sa mga nagtatanong din po na lalagyan ba daw dito ng mga iconic structures. Sa tingin ko po ito na po siya oh, yung monumento ng Mexico. Ayan. I think more than enough na po ito kasi napakaganda po niya at napaka-historic at ang laki po niya eh. Bukod po dyan ay meron din pong monumento dito ang former president ng Mexico na si former President Adolfo Lopez Mateos.
Ayan, puntahan po natin siya. Ayan po, sobrang laki po niya, lalo na pag nasa personal kayo. Perfect po siya pang selfie. Instagrammable din po siya. And halos magkatabi lang po sila ng monumento ng Plaza Mexico. Ayun po. So ito na po yung mga upuan niya dito, mga bench. Yan, pati sa ilalim ng puno, meron ding mga bench. Ayun po. Diyan na po dadaan yung mga sasakyan. Doon po yan dadaan sa may Soriano Avenue. Lalabas po doon sa Anda Circle, papuntang Rojas Boulevard, Pier at South. Yan naman po sa harapan natin ang Intendencia Building or Aduana. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Intendencia Building or Aduana ay former government offices for several years during Spanish era. Ngayon nga po ay ongoing restoration at gagawin na po siyang National Archives of the Philippines. Sa tingin ko po matagal-tagal pa pong matatapos yan. Ayan po, nakikita ko po dito sa loob ay may mga beams na nakalagay, mga columns, at may crane din pa sa loob. Ito po yung napakagandang monumento ng Plaza Mexico. 4th Centenario de la Expedición Maritima Mexico, Filipinas from 1564 up to 1964. At may isang kaibigan nga po tayo na taga-subaybay sa ating channel na sana magkaroon daw dito ng Philippine flag and Mexico flag. At abangan na lang po natin. As of now, wala pa naman pong flag dito na nakatayo. Siguro in the future magkakaroon dito ng mga boat rides. Ayan, no? Kasi yung area na yan parang port na siya eh. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Fort Santiago Esplanade, Plaza Mexico, Intendencia Building, and Pasig River Esplanade dito po sa Intramuros, Manila as of today, February 10, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.